Gayunpaman, plano ni Jinho na magsanay hanggang magamit niya ito ng epektibo sa labanan at gamitin sa pakikipagsapalaran sa Winter Castle. Makalipas ang isang linggo, habang nagsasanay, pinaalalahanan ng Frost Queen si Jinho na masyadong mataas ang temperatura ng kanyang katawan at iminungkahi na gamitin niya ang Frost Skill para mapababa ito. Sumagot si Jinho na sinusubukan niya, pero kung gagamitin niya ng pareho ang Frost at Booster ng sabay, hindi niya ito makokontrol. Tinataya niya na aabutin ng ilang buwan para magamit niya ang mga ito ng epektibo sa labanan. Sa kabila nito, nakontento na siya sa kanyang pagsasanay at tumawag kay Secretary Cha, at ipinaalam na siya ay pupunta sa Winter Castle Gate sa Antarctica. Dumating si Jinho sa Antarctica kasama si Diakgu na nanginginig. Agad namang umalis si Diakgu dahil ang tanging gagawin niya, ay dalhin lamang si Jinho dito. Sinabi ng Frost Queen na si Diakgu ay masyadong marupok sa malupit na panahon dito. Sinuri ni Jinho ang impormasyon, at nakita na ang malinaw na layunin ay talunin ang Lord of the Winter Castle na may difficulty level ng brutal. Pumasok siya sa gate at iniisip kung saan matatagpuan ang kastilyo, inutusan siya ng Frost Queen na tumungo sa hilagang kanluran at ipinaalam sa kanya na sila ay nasa Ice Kingdom ng Niflheim, ang bansang dati niyang pinamumunuan. Ang Frost Queen ay naguguluhan kung paano umiiral pa rin ang Winter Castle, simula nang iwan niya ito. Tinanong siya ni Jinho sa anumang impormasyon tungkol sa kastilyo, tulad ng bilang ng mga gwardya o kung mayroong anumang mga lihim na daanan. Nagalit ang Frost Queen, dahil sa hinihiling nitong ibunyag ang mga sikreto ng kastilyo. Pabirong iminumungkahi ni Jinho na magkadugtong na ang kanilang mga tadhana, at hindi na sila maghihiwalay pa. Sa kalaunan, ang Frost Queen ay nagpaubaya at ibinahagi ang kanyang nalalaman, na sinasabing nilalayo niyang ipatawag ang lahat ng kanyang mga kabalyero sa laban nila na pinasok ni Jinho noong siya ay si Spectre. Naalala ng Frost Queen na mayroong 27,000 sundalo sa Winter Castle, ngunit naniniwala siyang mas mababa ang bilang dahil nasa loob sila ngayon ng isang kastilyo. Pinanggit din niya na posibleng ang tanging nasa kastilyo ay si Sir Kees Bremen, na siyang Lord of the Winter Castle, at iyon ang kanyang tapat na kabalyero. Nagtanong si Jinho tungkol sa kanyang lakas, na sinagot ng Frost Queen na kailangan lang ni Sir Kees ng isang daliri para talunin siya. Sinabi ni Jinho na mas malakas pa pala ang kanyang tapat na alagad kaysa sa kanya, na ikinagalit ni Frost at ipinaliwanag na siya ay sobrang nanghina nang maglaban sila. Nakahinga ng maluwag si Jinho at iniisip na baka nanghina din si Sir Kees. Pumasok sila sa kastilyo, at ipinaliwanag ng Frost Queen na sa likod ng pinto, mayroong isang bulwagan kung saan naghihintay ang 100 kabalyero, at kailangan niyang labanan ang bawat isa upang patunayan ang kanyang lakas. Napabulala si Jinho kung bakit ngayon lang niya ito sinabi sa kanya. Nangatuwiran siya sa kanya na sa panahon ng pagpapatunay ng pagiging kabalyero, ang mga laban ay pinaghahandaan. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang mga kabalyero na nakaharap sa kanya. Sumara ang pinto, at inilabas ng mga kabalyero ang kanilang mga espada. Hiniling sa kanya ng isang kabalyero na nagngangalang Horen Simas, na sabihin ang kanyang layunin, at inutusan siya ng Frost Queen na sabihin na siya ay dumating upang patunayan ang kanyang pagiging kabalyero. Ngunit nag-aalinlangan si Jinho habang inuulit ng kabalyero ang kanyang tanong at binalaan siya na kapag hindi siya sumagot, maituturing siyang trespasser. Nag-aatubiling sinabi ni Jinho na dumating siya upang patunayan ang kanyang pagiging kabalyero. Lumipas ang 3 buwan, at makikita si Jinho na nakaupo sa harap ng apoy na kumakain ng tinapay. Naalala niya ang nangyari noong unang gabi. Isang kabalyero ang humakbang at itinutok ang espada sa kanya, at naramdaman ni Jinho na magiging masaya ang laban. Napansin niya na lahat ng mga kabalyerong nakalaban niya ay malalakas, at kung ikukumpara sila sa mga manlalaro, sila ay nasa level 100 talaga. Halos walang pagkakamali ang kanilang mga diskarte sa pakikipaglaban, at lahat sila ay gumagamit ng aura ng sandata na kakaiba sa kanila. Iniisip ni Jinho na mas delikado sila kaysa sa mga manlalaro. Hindi alam ni Jinho na maaaring magkaroon ng pagkakaiba-iba ang aura ng espada. Hiniling ng Frost Queen na ipaliwanag kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag niya na ang mga player ay gumagamit lamang ng isang uri ng aura ng sandata, na inilalagay ang mahika sa kanilang espada upang lumikha ng isang aura na parang apoy. Gayunpaman, ang mga kabalyero ay gumagamit ng mga aura tulad ng mga drill o matatalim na aura tulad ng mga sibat.
Tinanong ni Jinho kung may mga player system sa Niflheim, at sinabi ng Frost Queen na sigurado siyang wala. Ipinagpalagay ni Jinho na ang mga kabalyero ay hindi nakakakuha ng mga istatistika o kasanayan. Naabot nila ang kanilang mataas na level sa pamamagitan lamang ng pagsasanay sa kanilang mga katawan at mahika sa buong buhay nila. Tinanong ng Frost Queen si Jinho kung mayroon siyang anumang pananaw sa paggamit ng kanyang sword aura, kung saan sumagot si Jinho na sa paglikha ng aura ay kailangan niya ng matinding pag-unawa at sapat na magic power. Sinabi ng Frost Queen na ang kanyang mga kabalyero ay nakahanap ng sandata na kaya nilang mamanage, at makalikha ng aura na angkop sa kanilang estilo sa pakikipaglaban at sandata. At dahil doon, nagpa siya si Jinho na matuto pa tungkol sa mga armas at gumawa ng bagong aura ng espada. Pagkatapos ng pagsasanay sa loob ng 3 buwan, hinamon muli ni Jinho ang mga kabalyero. Inatake siya ng kabalyero gamit ang isang sword wave. Naharangan niya ang pag-atake ngunit naapektuhan pa rin siya ng aftershock. Ginamit ni Jinho ang parehong pamamaraan na ginamit ng kabalyero, at nagulat ang ibang mga kabalyero dito. Ngumiti si Jinho at niyaya ang ibang mga kabalyero na umatake. Pagkaraan ng ilang sandali, natalo ni Jinho ang mga kabalyero. Lumapit sa kanya si Heron Simus at tinanong ang kanyang pangalan. Nagpakilala si Jinho, at nang marinig ang kanyang pangalan, sinabi sa kanya ng kabalyero na sa lahat ng mga kabalyero na kanyang nakaharap, si Jinho ang nagbigay ng pinakamalaking impresyon. Pagkatapos ay binigyan siya ng isang token of honor, isang simbolo na nagpapakita na napatunayan niya ang kanyang pagiging kabalyero. Ipinaliwanag ng kabalyero na ang mga nakapasa sa pagsusulit, ay maaaring makahiling ng pakikipagpulong sa Panginoon ng Kastilyo. Nagpaalam ang mga kabalyero kay Jinho sa pag-alis niya, upang makipagkita sa kanilang Panginoon. Naramdaman ni Jinho ang pressure na nagmumula kay Keith Bremen, nang makita ito na nakaupo sa kanyang trono. Sa pagharap kay Keith Bremen, napagtanto ni Jinho na isa siyang makapangyarihang kalaban. Sinabi ng Frost Queen na tila alam ni Keith na si Jinho ay isang player. Na tila ipinapakita ang tunay na matinding aura ng bloodlust kay Jinho. Inilabas ni Jinho ang kanyang sibat at naglunsad ng direktang pag-atake laban kay Keith, ngunit walang kahirap-hirap na naharang ang kanyang atake. Sa kabila ng kabiguan na ito, nagpatuloy si Jinho ng maraming follow-up na pag-atake, na lahat ay napigilan ni Keith nang hindi man lang nahihirapan. Nagulat si Jinho at ginamit niya ang skill booster. Pinalaan siya ni Frost tungkol sa pag-activate ng kanyang kakayahan sa booster ng maaga sa laban. Ngunit alam ni Jinho na hindi siya makakapigil laban sa isang napakalakas na kalaban. Nagtanong siya tungkol sa tagal ng booster, at ipinaalam sa kanya ng Frost Queen na kaya niya itong mapanatili sa loob ng 1 minuto at 2 segundo. Sa kaalamang ito, ipinagpatuloy ni Jinho ang kanyang pag-atake kay Keith, at ang dalawa ay mahigpit na nagsasagupaan. Gayunpaman, ang paghaharap nila ay biglang natapos ng pinalipad ni Keith si Jinho sa isang pader, na nagpabasag sa kanyang sandata. Napagtanto ni Jinho ang malaking agwat sa kalidad ng kanilang armas. Ginamit ni Jinho ang kanyang pangunahing sandata, habang ina-activate ni Keith ang kanyang kakayahan, na naging sanhi ng makapal na hamog na pumuno sa silid. Ipinaalam ng Frost Queen kay Jinho na ang hamog ay tinatawag na Shin Mist, at bagamat wala itong mga espesyal na katangian, maari namang mapalabo nito ang kanyang paningin at mahirapang hulaan ang mga galaw ni Keith. Nadismaya si Jinho sa pagbaba ng visibility sa paligid, at nagpas siyang i-deactivate ang kanyang booster technique at mag-focus sa mga paggalaw ni Keith. Biglang naglunsad ng pag-atake si Keith mula sa likuran, pero nakaiwas si Jinho at naka-counter-attack. Gayunpaman, mabilis siyang sinunggaban ni Keith at inihampas siya sa lupa, at tinangka siyang saksakin sa ulo. Bahagyang nakaiwas si Jinho sa pag-atake pero nagtamo siya ng pinsala sa kanyang balikat. Buti na lang at nakialam ang Frost Queen, at nagawa niyang mapa-address si Keith palayo kay Jinho. Sinabi ni Jinho na hindi na niya hahayaang magpatuloy si Keith sa pag-atake sa kanya, at iminungkahi ng Frost Queen ang ambush strategy. Gayunpaman, tinanggihan ni Jinho ang ideyang iyon, ipinaliwanag na masyadong malakas si Keith para itago ang kanyang presensya. Napagtanto ni Jinho na ito ang pinakamasamang senaryo para sa kanya, at ang kanyang isipan ay lalong nagdidilim dahil sa pilit ng paggamit ng booster ability. Bukod dito, ang hamog ay nagdudulot sa kanya ng karagdagang problema, at sinasamantala ni Keith ang sitwasyon para makontrol ito.
Napagpasyahan ni Jinho na oras na para baliktarin ang sitwasyon. Samantala, humanga si Kiss na nagawang maiwasan siya ni Jinho, at nananatiling nagtatago sa loob ng hamog. Gayunpaman, naramdaman ni Kiss ang presensya ni Jinho at alam niyang malapit siya. Nakita ni Kiss ang isang imahe sa hamog at mabilis na umatake, ngunit wala doon si Jinho. Biglang natigilan si Kiss at nagyayelo ang kanyang paa, at napagtanto na nahulog siya sa isang bitag. Pagkatapos ay lumabas si Jinho sa kanyang likuran at ipinaliwanag kay Kiss na ang hamog ay nabubuo sa pamamagitan ng concentrated water vapor, at maaaring gawing yelo sa pamamagitan ng pagpapababa ng temperatura. Sinubukan ni Kiss na umatras, pero pinigilan siya ni Jinho at nagbigay ng isang pangwakas na pag-atake. Nagulat si Jinho nang makitang buhay pa si Kiss. Humingi ng tawad si Kiss sa kanyang kamahalan. Napansin ito ni Jinho at tinanong niya ang Frost Queen kung bakit hindi siya nagpapakita dito. Sumagot ang Frost Queen na hindi nakarapat-dapat dahil pinuprotektahan dapat ng isang commander ang kanyang mga tao, at nabigo siyang protektahan ang mga kabalyero ng Winter Castle, at ang mga mamamayan ng Niflheim. Lumapit ang Frost Queen kay Kiss at kinausap ito, na sinasabing ito ang ibig sabihin ng pagiging mahina at umiiyak sa katahimikan na walang sumasagot. Nakatanggap si Jinho ng mensahe na nagsasaad na matagumpay niyang natapos ang Winter Castle at natanggap ang Armory Key bilang reward, kasama ang pagtaas ng kanyang mga istatistika dahil sa Limit Breaker. Nakumpleto na rin niya ang hidden quest ng Winter Castle, na nagresulta sa pagtaas ng kanyang pagkadalubhasa sa armas. Nagulat si Jinho sa napakagandang reward at naramdaman niyang sulit ang kanyang 3 buwang pananatili. Pagdating sa armory, sinabihan siya na maaari lamang siyang pumili ng isang sandata at mate-teleport siya sa labas pagkatapos makapili. Dismayado si Jinho. Ipinagpapalagay ng Frost Queen na si Gray, ang administrator, ay maaaring nanunood sa kanila. Matapos suriin ang mga gamit na armas, pinili ni Jinho ang Cruel Executioner Halberd, na may kakayahang mag-recover ng kanyang stamina. Nasiyahan siya sa kanyang pinili, na magbibigay daan sa kanya upang labanan ang maraming kalaban habang patuloy na nagre-recover ang kanyang stamina.